Magkano ang isang buwan ng isang top-tier international lawyer? Pwede bang umabot sa kalahating milyong piso buwan-buwan? At kung oo, ito na nga ba ang tunay na rason kung bakit nananatiling ganado, kalmado at tila masaya si Nicholas Kaufman sa kabila ng sunod-sunod na pagkatalo sa ICC appeals ng kampo ni Duterte? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka-edocs at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na! Ngayong araw, bubuksan natin ang isang numerong hindi madalas na pag-uusapan, ang posibleng buwanang sahod ng lead counsel sa isang high-profile ICC case. Magkano ang pumapasok? Saan ito nanggagaling? At bakit napakahalaga nito sa takbo ng kaso? Ito ang kwento ng isang buwanang sahod na maaring mas malaki pa kaysa sa inaakala ng karamihan. Posibleng kita ni Nicholas Kaufman bilang lead counsel ni Rodrigo Duterte mula noong Marso 2025 hanggang ngayon, batay sa mga public data tungkol sa compensation scheme ng International Criminal Court, ICC. Pero mahalaga, ito ay haka-haka, hindi kumpirmadong opisyal na halaga. Simula ng opisyal na italaga si Nicholas Kaufman bilang lead counsel ni Rodrigo Duterte para sa kaso sa ICC, maraming tanong ang bumanggon. Isa sa pinakakaraniwang tanong, magkano kaya ang kanyang kinikita? Batay sa impormasyon mula sa ICC Legal Aid Policy, may base pay scale ang mga counsel kung sila ay nilista bilang defense counsel. Ayon sa dokumento, ang buwanang lump sum remuneration para sa isang counsel ay €8,221. May dagdag pang allowances at reimbursements para sa professional charges at operational expenses ng legal team. Ibig sabihin, kung kumpleto, buong buwan aktibo sa kaso, pwedeng umabot ang monthly gross pay ng lead counsel ng €8,021 or €493,260. Kung isasalin ito sa kasalukuyang palitan, halimbawa, €1, depende sa exchange rate, ang base pay na iyon ay humigit kumulang lang than $493.60 bawat buwan bago buwis at iba pang gastusin. Ngunit may iba pang factor. Maaring may team support staff, associate counsel, legal assistants, case managers na bahagi ng team, kasama rin ang operational budget. May mga buwan na mas kaunti ang aktibidad, pre-trial, paghahanda, research, kaya maaring hindi full-time retainer ang bayad. Ayon sa ICC policy, may pagkakataon na billing ay hourly basis kapag mababa ang activity rate. At kapag nagtrabaho siya at nanirahan sa host country, Netherlands, may buwis at cost of living deductions. Scenario 1. Full-time counsel, active monthly. Base pay, €8,220, €493,260 per month. Add allowances and reimbursements, travel, admin, team expenses. Maaring dagdagan ng 10 to 30%, pero depende sa aktibidad at gastusin. Kung nagtrabaho ng Marso, Oktubre, Nobyembre, maaring $493,668, hindi pa kasama allowances at bonuses. Scenario 2. Mixed activity. Bulan-buwan ang intensity ng trabaho, may downtime. Iba-iba ang kita buwan-buwan, depende sa aktibidad, research, pleadings, hearings, preparation. Sa ganitong setup, ilang buwan maaring full pay, may buwan namang mas mababa, kaya average kita maaring mas mababa kaysa sa full-time scenario. Walang public na dokumento o official na payslip na naglalabas ng eksaktong kakita ni Kaufman dahil pribado ang kontrata. Depende sa stage ng kaso, pre-trial preparation, hearing, at dami ng workload at gastos. Hindi palaging full pay ang matatanggap. Buwis, cost of living, at iba pang deductions kapag nakatira sa Netherlands, pwedeng bawasan ng malaki sa gross pay. Kaya habang may mga nagsasabing malaking pera ang pumapasok bilang bayad kay Kaufman, mahalagang tandaan, maraming variable. Posibleng malaki ang kita sa mga buwan ng malakas ang aktibidad. Pero may buwan ding tahimik, may buwis, may gastos, kaya't malayo sa sigurado ang anumang numerong lumilitaw. Ayon sa maraming haka may isang bahagi ng usaping ito na hindi may kakailang nakakapukaw ng isip. Habang patuloy na humihigpit ang ICC sa kampo ni Duterte,
Habang isa-isang nare-reject ang kanilang mga argumento para sa interim release, may isang karakter sa kwentong ito na tila hindi natitinag, hindi nababahala, at hindi man lang nanginginig sa tensyon ng kaso. At yun ay si Nicholas Kaufman. Bakit nga ba mga ka-edocs? Sa pananaw ng iba, malinaw na ang bigat ng kaso ay hindi lang nakasalalay sa legal strategy. Nakasalalay din ito sa laki ng benepisyo ng bawat buwan na lumilipas. Dahil sa bawat hearing, bawat motion, bawat appeal na isinusumite, may katumbas itong oras, trabaho, at may katumbas itong bayad. Hindi na bago sa international legal arena na ang mga high-profile cases tulad nito ay napakatagal. At sa tagal na iyon, hindi lang naantala ang hustisya. May mga taong tuloy-tuloy ang kita. Kaya kung may nagsasabing masaya si Kaufman, hindi ko ito ituturing na literal na kasiyahan, kundi isang practical na realidad. Habang humahaba ang kaso, humahaba rin ang kontrata. Habang may bagong rejection o bagong desisyon, may bagong trabaho. At habang tumatagal ang proseso, tumatagal din ang kanyang professional engagement. Hindi ko sinasabing ito ang buong katotohanan, pero ito ang katotohanang hindi maiwasang mapansin. May nagsasabing proteksyon ito sa kliyente, may nagsasabing taktika, pero sa pananaw ko, maaring tuturing oportunidad ito para sa isang abogado na kilalang mahusay at kilalang hindi mura. Ganito kabigat ang realidad ng international justice system. Ang bawat buwan ng pagkabalam ay may implikasyon. Sa politika, sa hustisya, at sa pera. At kung tatanungin mo ako kung bakit hindi natin nakikita si Kaufman na natatalo ang kumpiyansa, kahit pa sunod-sunod ang rejection. Simple lang ang basa ko, hindi pa ito ang labanan. At habang hindi pa tapos ang laban, hindi rin tapos ang trabaho o ang kita. Yan ang hindi sinasabi ng official documents, pero malinaw na makikita sa galaw ng mga pangyayari. Sa tingin mo, makatuwiran ba ang posibleng kalahating milyong pisong buwanang kita ni Kaufman bilang lead counsel ni Duterte? At kung totoo ngang lumalaki ang kita habang humahaba ang kaso, sa palagay mo ba ito'y taktika, trabaho lang, o malinaw na benepisyo na dapat pagdudahan? Ipahayag ang iyong saloobin sa comments. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang edocs DC, na nagsasabing, sa bawat panahon at pagkakataon, sa katotohanan, dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam. Ang lahat ng impormasyong inilalahad sa video na ito ay batay sa publicly available documents, general ICC policy references, at mga estimasyon lamang. Walang bahagi ng video ang nag-aangkin ng eksaktong o opisyal na halaga ng kinikita ni Nicholas Kaufman o ng sinumang individual. Ang lahat ng numero, figures at analysis ay para sa layuning pang-edukasyon, komentaryo at public interest discussion lamang. Hindi ito legal advice, hindi financial disclosure, at hindi rin pinal na konklusyon tungkol sa anumang individual o institusyon. Lahat ng pananaw ay opinyon lamang, espekulasyon, at hindi dapat ituring na katiyakan ng katotohanan. Hinihikayat ang mga manonood na magsaliksik at bumuo ng sarili nilang pananaw.